Pindot tayo ang kinabuhi ni Kristo imuha na. Amen? Sa diha, nga nidawat ka sa iyahan, isalig ka, ang kananiyang sakripisyo, hago, naan yun sa imuha. Amen? So, lang yung mga bata, you can go to your class. Okay, mga bata, ages 10 years old and below. 11 and 12 pataas, pabilin lang tanong, 11 and 12, pabilin ka, 10 years old and below. At na mo sa inyong tawag ng mga klase sa likod. Okay, talaga bata. Okay, 10 years old and below. Okay. Thank you for this afternoon, no? Maski bugdaw nga ulan, bugdaw nga panahon, pero nakakatanan. Okay, dito magugay. Please open your Bible in the book of Mark, chapter 10. Once again, thank you so much for your faithfulness. Thank you so much for all the young people who decorate sa tanan mga paghago aning yung gihimo, and I believe God will always be will bless you sa imong gihimo para sa iya, no, dili sayo niya itong ipahimo a lot of sacrifice, but ato yung palawman ug pagtuon igsuon ang atong gihimo para sa mga bata. Mark chapter number 10 verse number 13 down to verse 16. Kung nakita mo palihog tindog tanan, Mark chapter 10, verse number 13 down to verse number 16. As I said kanina, akong ganaw sa buntag, anak ko sa inyo, I was speaking about the importance of reaching children. Ang importansya sa pagkabot sa mga bata. Noon niya, ito na magian. And a lot of things na tumakit-an diha. So, kaning Mark chapter 10, verse 13 down to verse 16, naano siya kapariyo nga verse in the book of Matthew chapter 19, verse 13 down to 15. Napunin isa ka verse sa book of Luke, yapon, 18, chapter 18, 15 down to 17. Sa book of Luke, dimension nito ang mga infant, and the book of Matthew, ginsunan nito mga little children, the same sa pag-istorya aning the book of Mark, ang galing itawag igsuon nga passage sa Bible. So, gibalik sa for third time in the gospel books, kay kabalot ay igsuon kani nga mensahe, kani igsuon nga ginagos sa Ginoo, mao ni ang pinaka-importante nga atong masabtan kung kinsay gihigugma sa Ginoo, higugmaon pud nato. Amen. Mao na karon ato makit-an diha for 3 passage, 3 books. Okay, ano mo, diba? Matthew chapter 9, Matthew 19 and Luke chapter 18 and also Mark chapter 10 verse 13 down to verse 16. Atong makit-an igsuon nga ang Ginoo nagpanalangin siya sa mga bata. Nga verse number 13 ato basahon sa baytanan. Okay? If you turn there, ato basahon sa baytanan sugod sa 13 down to verse 16. At after the start, begin. And he brought young children to him that he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verse 15. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Verse 16. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. Let us pray, Lord, once again. Thank you for your goodness. Salamat kay Lord sa imong kaayos, sa among kinabuhi. Salamat, Lord, kina ay Biblia. Nga nagtudlo ka na mo, Lord, nga kailangan na mo higugmaon ang mga bata, Lord. Kaya ang mga bata aduna ko'y kalag, ang mga bata aduna ko'y mga kalapasan, Lord, na ay sala, o tungod sa sala, ma-impierno sila. Masalamat, Lord God, sa imong dako nga gugma, nga wala lang ka namatay, Lord, para sa mga dagko, wala lang ka namatay, Lord, para sa mga idaran, but also, Lord God, ang mga bata, kauban sa imong ipakamatyan sa cross sa Calvary, para, Lord God, makaangkon po sila kaluwasan. Lord, kung walay mo kapot nila, kung walay mo ampo nila, kung walay prisuhanon, Lord, na magkaroon o desire para nila, I believe, Lord, ang ilang kalag, malaglag, pagulong sa impyerno. Pasalamat, Lord, kitungod sa imong gugma, nga among naangkon, gikan diha kanimo, Lord, nasabta na mo, nga ikaw nahigugma sa mga bata, and even as, Lord, na naanay Ginoo sa among kinabuhi, mauni among desire, Lord, mauni ang among pagigugma, nga serbisuhan ang mga bata, Lord, tudluan sa imong pulong, kakaangkon sa kaluwasan, tungod kay naa sila kalag, nga padulong sa impyerno. Lord, gamita ang matag usa, Lord, gamita ko sa pagtuon sa imong pulong, Lord God, sa pagwali sa imong pulong. Holy Spirit, speak to us from your words. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name,
Amen and amen. Please be seated. Salamat igsoon. Once again, mayong hapon sa tanan. Amen. Salamat sa mga ginikanan. Salamat sa pagbalik. Hope karon nga gabi mahimo ni nga lesson sa atua as a big lesson sa ato ang anay mga anak. Now always remember igsoon og imong tan-awon kani mga bata ani ang ilang mga ginikanan wala talaga concern about sa pulong sa Ginoo. Ang ilang mga ginikanan wala pa kayo pakialam sa ilang mga anak na makatuon sila sa Bible. But I believe every one of us sa Kristohanon, every one of us na naa na Ginoo sa atong gitawag na kasing-kasing, it is our responsibility to teach them. Atong responsibility nga tudluan ang mga bata. Usahay maingon ta pastor dili man ang mga membro sa simbahan. Pastor dili man na sila mga parinti nato, dili man mga kaila sila pastor. Now I believe igsoon sa ulo wala pa kanaluwas, di pud ka kaila sa Dios. You remember sa ulo wala pa kanaluwas, wala pud kaila ang Ginoo nimo. But ay someone nag-reach out nimo, ay someone nag-share sa imo. And it's time for us igsoon karon nga hapon nga kita na mo tudlo para sa uban. By the way, so always remember, importante kayo ang bata makadungog sa kaluwasan. Kaya naman, ang bata adunay kalag. Ang bata adunay sana. Ingon sa Bible, for all have sinned. Walay exempted nila. Bata man ka, idaran man ka, teenagers man ka, adult man ka, igsoon. The Bible says, talanta sad-an atubangan sa Dios. O kana kasala mo na mulig sa ila matulong sa impyerno. So nasuway sa kaniigsoon nga base sa Biblia, kung imong tan-awon na ay mga tao nagbitbit og mga bata dalon di ang Kristo. Kay gusto nila igsoon nga mga bata makaila kang Kristo. Gusto nila igsoon nga ang bata igsoon is makatandog or makahikap kang Jesus Christ. Pasalamat ay igsoon kani mga tao na ni nga nagdala sa mga bata. Kung imong isipon mo ikaw pud ni nga ikaw na nagkamot ka, di mo parinti ang bata, pero imong ginatry, dalon kang Kristo, pero tanawa igsoon, dili kawang imong gihimo, kaya naman, si Kristo nagatiman nila, amen? Dili man ikaw matiman sa bata, ang imo namang buhaton, tutluan naman sila, bitbito sa simbahan, bitbito sa pulong sa Ginoo, o I believe ang Ginoo na'y mulihok sa ilang kinabuhi. Dili man naman pag-o sa ilang kinabuhi, pero gatuo kung igsoon karon nga hapon nga ang Dios kaaya pag-uhon ang kinabuhi sa mga bata. Now always remember, ang bata nila. Ang mga badlungon, kiat, dagan diri, dagan dito. Okay, pabadlong diri, pabadlong dito. Kaya nga doon diyan, wala ka lagi pagabata. So ano na, yan anak mamut ka, pila ka muna na muna itong pagamat. Kaya naman, yan anak malita, bata gina. Dili na ito na malilong, pero dili na ito igsuon sa, dili na ito ingnon ito kung kaya ana sila, mawala na mo pag-asa para nila. Whatever doon sa kabadlungon ng bata, whatever doon sa nasa kadungol, always remember na agad mo na ikalag. Ma-impyerno ng gahapon na. Mauna kita nga nag-design na ang bata nakaangkol sa kaluwasan, kita nga nag-design na nakaangkol na sa kaluwasan. It is very important nga naatay mga benefits sama ani, gatutod ang mga bata, ginadala sa simbahan, tudluan sa pulong sa Ginoo. Kaya wala ka walo igsoon someday, kana nga bata, maski once na nakasulod sa simbahan, once na nakaluhog sa pulong sa Ginoo, pero kung nakaangkol na kaluwasan, di na mawala ang kaluwasan nga iyang naangkol. Dili kawang ang atong ginahimo para sa mga bata. Kung nag-invest na gato kayo nga amount para sa mga bata, that is a good investment. Kung naghatag ng panahon para sa mga bata, that is the good time nga atong gihatag para sa Ginoo. Ginoo igsoon, makita mo sa kanila passage, ang mga bata gihigugma sa Dios. At umalik ka ng ibasa sa verse 13. Ito na Bible diya, and they brought young children to him. Ito na Bible, young children. In the book of Matthew, little children. In the book of Luke, infant. Ibig sabihin, bata ginisugod sa pag-anak pa lang ay dapat na simbahan, amen? Bata pa lang ay imo na ginutulungan sa pulong sa Ginoo. Ay pastor, bata pa wala ka na ibuot, di pa na kasabot, ikaw ay kituto sa mga anak. Bata pa gani na, kabantay ka sa bata, baby, ilakan ka, kung mahila, kung baon mo mahilong, kung imutang, mahila, nga wala ibuot. Imposible siguro tayo, no? Kung imong baon, muhilong. Kung imong ibutang, muhilat. Kung sige masabot, kapalo na siya. Kung baon siya, muhilong siya. Kapalo na siya, kung imong ibutang, biyahan niyo, muhilak siya. Ibig sabihin, ang bata, igsoon, dili ka makaingong nga wala na sila mga buot. Kaya na sila, nagatuon na sila every time nga nag-grow sila gitawag na kinabuhi. Every children deserve a parents na naadira sa Ginoo. Verse 13, yung sabi niya, a young children to him, that he should touch them. And his disciples rebuked those
that brought them. Ingon ang Bible igsoon, gipugnan ang mga tao na dala og bata, gipugnan sa mga disciples, dahil mga tao nga wala gipaduol ang mga bata, gi-rebuke sila, gibadlong sila. But by the way, igsoon, whatever kung unsa may rebuke sa kalibutan, whatever kung unsa persecution sa kalibutan, whatever kung unsa may pagpugong sa yawa sa tuwa to raise those children, di yun ta muundang. Amen? You know what? Every time natutulog na ang bata, exhibition class, kabalo mga leaders, kabalo ang mga workers, sa una, sugod rin, last 2020, the time of pandemic, every class, maabot ng 40, 50, one class lang na, 40, 50, sign out 35, ang anak, kadagan ang bata before, kaya natutulog, may mga bata sa balambatan before, we have 10 classes, maabot ng 300 to 400 children. But you know what, Igsoon? Even karon nga ang atong attendance 200 na lang, 180 na lang, 190. Maski nga na kadaghan Igsoon. But always remember, di lang kita maundang, wala pa nagabasi kung sa kadaghanon. Nagabasi na kung kita nagapadayon. Amen? Dili na babag ang persecution. Dili babag ang mga tao, katawaan ka. Dili babag ang mga butang ko sa dili ang yawa. Ginatry ka niya nga pugan ka. But I believe Igsoon, ang Ginoo nalipay. Maski na ay duha niya, na ay tulo ka bata, na ay upat ka bata, nakaduhog sa iyang pulong. And I believe, wala na rin gibuhat para sa tao. Wala na rin gibuhat para kang pastor. Gibuhat na rin para sa Diyos. Always remember of that. The children is very important for the Lord. Ang mga disciples na niya, kauban ni Christ. Mga tao nila nag-follow kang Christ. Pero makapaging nagpubong, makapaging nagbabag sa mga bata. Kung imong tanawon dyan, the Bible says, and his disciples rebuke him. Rebuke those that brought them. Nakita ni Kristo, verse 14, the Bible says, but when Jesus saw it, nakitaan sa Ginoo ang gibuhat sa mga tao, ang gidala ang mga bata. Nakitaan po sa Ginoo, Igsoon, ang gitawag ng mga tao na nag-rebuke sa mga bata. Everything what we do for the Lord, nakitaan na sa Diyos. Amen? Always remember the Bible says, verse 14, but when Jesus saw it, the Bible says, he was much displeased. Nasupo, nanalain siya, nangluod si Jesus Christ. He was much displeased. Wala siya nalipay sa gibuhat sa mga disciples and said unto them, ginistoryahan niya mga disciples, suffer the little children to come unto me and forbid them not, for of us is the kingdom of God. Ingon ni Christ, ayaw nila pagtiti ang mga bata nga moduol sa kuha. Ingon ang Bible Igsoon, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Kaya tungod para sa ilaha, naapo sila gitawag na gingharian sa Diyos, nga sila pwede masunod sa balay sa atong gitawag na Ginoo. Verse 15, verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Verse 16, and he took them up in his arms, put his hands upon them, and what? Bless them. Now, igsoon ang mga bata, gipalangga sa Diyos, ang mga bata, gitagaan o panahon sa Ginoo. And that's why, igsoon, ang anak ay importante ang atong pagpalangga sa mga bata. Now, ang mga bata is very crucial nga klase. Ang kaning mga bata, kung imong tanawon, every class, kabalo taaning nga naay gitawag nga pag-iat, pag-ambak-ambak. Pero it matter igsoon kung usa ka madlungon sa itong gitawag ng mga klase. Dili na sa mga matter na igsoon, ang importante na kaadto sila, makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, Jesus Christ loved little children. Ang Ginoong sa nahigugma sa mga bata, He loves the children so much. Yung mga igsoon, most of the time, nindot tayo ang mga testimony kung ang bata pa lang o ang usa ka Kristohano na save siya, bata pa. A lot of testimony igsoon today, daghan kayo mga bata, usahay na ingon sila, mas maayo tong testimony, pastor nga, na-save ko pastor, nga ibag ko sa Ginoo akong ginabuhi, na igsoon ang pinaka-the best na testimony, bata pa lang ka, naluwas ka, wala ka nakatilaw sa mga butang sa kalibutan. And you know what, maunang pinaka-nindot na pili maagian sa atong mga bata, as a saved person, as a believer of Christ, we need to love what Christ loved. Atong higugmaon kung unsay gihigugma sa Dios. Children is the most reachable unto salvation.
ang mga bata igsoon mo ni pinakadali nga makasabot sa gitawag nga kaluwasan. Please open the Bible in the book of Matthew chapter 18. Ato agyan kadali. Kani mga bata mao ni pinakadali makasabot sa kaluwasan. Ang dagko ay daghan pa na pasikot na. Pero ang bata igsoon dali lang kayo sila makasabot, dali lang makatuon, dali lang sila makadawat sa Ginoo nga ilang gitawag nga manluluwas. Matthew 18 verse 1 down to verse 6. Basahon na nako sundin sa imong mata verse 1. At the same time came the disciples unto Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Verse 2. And he has called a little child unto him, and set him the midst of them. And verse 3, and said, verily I say unto you, except ye be converted, and become as a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Kung sila pasabot niya, nga ang bata mas dali, mas sayon sa ilaha, makasabot sa simple plan of salvation, more than sa dagko. Verse number 4, whosoever therefore shall humble themselves, and this little child, susama sa gagmay nga bata, magpaabos, ang kagayon susama ng gagmay nga mga bata, the same is greatest in the kingdom of heaven. Verse 9, and whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me. Verse 6, but whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that my soul were hanged about his neck, and that he were thrown in the deep of the sea. Now, igsoon ang Ginoo sa Kristo, iyang istorya diya nga mas dali ang bata makasulod or mas dali ang bata makasabot sa gitawag nga kaluwasan. Salvation is very simple. Pero usahay kung dagko na ka 30, 40, 60 anyos na ka, lisod kayo masabtan nimo dahil ang kaluwasan tungod kay naanay mga doktrina, naanay mga pagtulunan, nga imong natun-an, naanay mga tutuo, nga usahay makababag sa pulong sa Ginoo. Pero kaning bata nga wala pa natun-an, kung ang pulong sa Ginoo ang iyang masabtan, it easily for him or for them nga maangkon ang kaluwasan. Ing ana lang kasimple igsoon. Ang bata kailangan makaangkon sa kaluwasan. Most of the time, it easily understand how to go to heaven. Sayon kay sila makasabot sila igsoon, paunsa makasulod sa langit. I remember when I parang gitawag nga mag-share of salvation mga bata. You know what, usahay mga bata kay mutulungan, focus kayo na sila. Kunya kanang wala gyud magtuluha ba? Di na magunahuna Katoliko mi or ngani mong relihiyon wala gyud. As long as ilang dungga ng pulong sa Ginoo, ang Ginoo nag-convict sila kasing-kasing, wala gina sila. Kaya ayos ako sa ka, nangis ako papa, wala dyan. Ayos ako, nangis ako sa mama, wala. Every children, kung imong tudluan, as long as kung unsa imong itudlo, paminahon nila nila. Muna suway sa iyon kay para nila, nga maangkon ang kaluwasan kay naman. Sa iyon man para sa ila, igsoon, kitungod kay bata pa sila. Wala pa sila kay nasabtan sa mga butang, aning kalibutan. Now, igsoon, ingon na usa ka magwawaling, ano siya, the reachable. The reachable, reach the unreachable. Kisa man pinakadali ma-reach ang bata. Unya ang bata maluwas, then ang bata ganito niya gamit sa Ginoo para ang atong mga dili, mga lisod kay mga puton, ang bata tungod sa bata, tungod sa kinabuhi sa bata, ang mga unreachable atong ma-reach. Yung sa ka-preacher. Ingon sa diya, children needs the Savior. Always remember that they can be brought to Christ when they are very young. Ay, pastor, wala pa man ay buot, wala siya kasabot. No, you so always remember this. I believe 6 years old, 5 years old, 4 years old, kabalo na sila kung unsay tama, unsa ang mali. Kabalo na sila kung unsay dapat nila buhaton sa ilang itawag nga kailangan na sila guidance o giya sa ginikanan. One of the first duty of a church is to bring children to Christ. One of our duty, one of our responsibility is to bring children diha sa itong tawag nga Ginoo. Whatsoever good thing we do for others, the same what we receive from God. Kung unsa ang imong gihimo sa mga bata, the same igsoon, mao na ang imong madawat, mao na ibalo sa Ginoo sa imong gitawag nga kinabuhi. Most children are little know about the Savior. They need somebody to teach them, and as a church, that is our responsibility. Na ang mga bata, kung Ginoo istoryahan, gamar nga nabalaan sila. Pero istoryahay Dota, istoryahay computer, istoryahay Minecraft, istoryahay ingani, maayo kaya na sila. Istoryahay cellphone, nag-hack cellphone, nag-hack cellphone o Bible. Mas maayo na cellphone kumpara sa Bible. Kung imong isipon, gamay lang din kaya din sila o kanang itawag ka kahibalo sa atong manluluwas. So that's why kita na nakabalo na igsoon, it is our responsibility to teach them. By the way, igsoon, walang nakabalo.
Kana nga adlaw, may mga bata diya nga makaangkon sa kaluwasan. Kunya kwaon sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Ay, pastor, posible ay bata ka kayo na lang, hindi ka kayo na lang. I heard, bago lang, nung nag-graduate ang grade 12, Buds Librade, na isa ka graduate ito, nga lalaki ba ito, nga disgrasya siya, hindi namatay. Bata, 17 to 18 years old ito siya. But before he died, and I believe this, ang ilang recollection day, naabi dito, nagwali si Brad Bobby, nagwali ang taga Mount Calvary, wala may laing wali dito igsuon is all about salvation. Wala na ko nakitaan iyang kasing-kasing, wala ko kabalo kung paon sa Ginoo naglihok ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero katunga time, katunga adlaw, I believe I think 70 to 80% sa mga estudyante in the last preaching accepted the Lord Jesus Christ. Kung katong 70 to 80% ka nagdawat ng Kristo, kung usa sa dito igsuon, dili kawa ang among ihimo dito. Namatay tuod siya. Bata pa kay edad, 18 or 17 years old, ikuha sa Ginoo. Pero tungod kay nakauna tagwali sa pulong sa Ginoo, kung naangkon din niya ang kaluwasan, I believe igsuon, dili pa ulahi ang tanan na siya naa sa langit karon. Kinungat mauto na matabo sa bata. Pusay kumpiyansa na kahit na bata pa na pasor, dili pa na mamatay. Taas pa na kinabuhi. So, you cannot, dili mo mabalaan ang kinabuhi sa tao. Bata man na siya, pero ang kamatayon posibleng maabot nila. Or maybe bata man na sila, pero magbalangko na sila. Kung wa man natudluan sa pulong sa Ginoo, ang ilang ipalo sa ilang kinabuhi, puro dautan, puro bis sa kinabuhi, o wala na gusto nila plano nga mutuman sa pulong sa Dios. O lisod na para sa ila. So that's why, sa atong gitawag na simbahan as a church, we need to reach more children for Christ. We need to learn about reaching children for Christ. Nga igsoon karon nga hapon, atong tun-an ang mga butang, nga atong matun-an about igsoon sa pag-come out or pag-reach out sa atong gitawag na mga bata diha sa Ginoo. Number 1 na magdugay because of time. Please open your Bible in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. A familiar verse igsoon tonight. Familiar verse. Mga butang nga atong matun-an about sa pagtudlo, sa pag-reach out sa mga bata, ang atong effort, ang atong talent, ang atong kakapoy, ang atong gi-invest para sa Ginoo igsoon. I believe this mao ni ang gimension sa Biblia. Verse 58 atong basahon sabay tanan. 1 Corinthians 15 verse 58. Ready start, begin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now, so always remember, in the Bible, therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the works of the Lord. By the way, igsoon ang DBBS, ang pagtudlo sa mga bata, ang pag-reach out sa mga bata, di na trabaho ni Pastor, di na plano ni Pastor, pero kana igsoon tanan, puluhato na para sa Dios, nga gihatag sa tuwa, kung ingon ang Bible na for as much as you know, kung ang imong gibuhat para sa Dios, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now, igsoon unang nga punto ng sabtan diri, everything atong himo para sa mga bata, the things what we do for God is not in vain. Ang atong gihimo sa DBBS, dili kawang ang imong hago sa pag-decorate ani, sa pagsakripisyo sa kwarta ani, magpalit ani. I believe dili kawang ang imong gihimo sa pagsundo sa mga bata ugma, tanan imong pagabuhaton ugma sa pagtudlo sa mga bata. Everything you do for the Lord is not in vain. Ang bulahaton para sa Ginoo igsoon, nato na katabang ato to encourage us, kadili ta maluya, di ta moundang kay nganuman ang atong ginahimo para sa Dios, dili nakawang kay nganuman una-una ang atong ginagaton nga Dios, dili patay pero buhi. Amen. Ato nasabtan na God was risen from the dead. Ibig sabihin buhi na ka Dios. Whatever struggle tomorrow, kabalo ko ugma ang yawa mo fight na. Kabalo ko ugma ang yawa mo atake sa every believers, every workers, every leaders. Pero unta ayaw nag-undang kaya naman ang imong gihimo para sa Dios. Dili na kawang, di na para kay pastor, kundi dili para na sa Ginoo. Amen. Everything we do for the Lord is not in vain. What a blessing soul. Begin our time to teach those children about the Word of God.
ang panahon nga imong gihatag sa Ginoo sa mga bata sa pagtudlo sa pulong sa Dios, and always remember the promise of God that every word nga imong natudlo sa ilaha di na mobalik na sa Dios nga kawang. Every word na imong gitudlo sa ilaha mutanong na sila kasing-kasing mutubo na igsoon, and someday kana igsoon nga mga butang mahimo ka panalangin sa ilang kinabuhi. It is very important that early in their age bata pa lang sila igsoon, they understand the word of God. Now igsoon, always remember our talent na gigamit para diha, our treasure to invest sa mga butang nga atong himuon para ugma. I believe igsoon kanang mga butang nga dili nakawang tungod kay ang Ginoo ang atong gialagaran diha. Everything what we do for the Lord igsoon nakit ana sa Dios. Ingon ang Bible book of Proverbs 15 verse 3 nga whatever good or bad, good or evil among gihimo nakit ana sa Dios. And the eyes of the Lord is in every places, whether it's good or evil. If you do good, there is always a favor for the Lord. Always remember, igsoon ko lagihimo kag tama, sakto, tubangan sa Ginoo, na ay always pabor ang Ginoo sa atong gitawag nga kinabuhi. Proverbs 12 suna, because of time, if you do good for the Lord, it's always favor from the Lord. Kung nagahimo kag sakto ug tama atubangan sa Ginoo, igsorsuyahan na ay dako kayo nga pabor diha sa Ginoo. Number 2, because of time, please open your Bible book of Romans chapter 12 verse 5. Romans 12:5. Preaching those children is not in vain. Teaching those children is not in vain. Investing our time, our talent, our treasure is not in vain, because that is the work of the Lord. Di na trabaho ni pastor, wala si pastor nagsugo ana, but it is the love of Christ nga gigugma niya ang mga bata. Chapter 12 verse 5. Chapter 12 verse 5. I know ang yawa mo fight. I know ang yawa mo musungog ugma. I know ang yawa mo hatag og problema ugma before the kana event. But I believe it's on. We need to stay united as a church. Number 2 point, we need to stay united as a church. Verse number 5, chapter 12 in the book of Romans, the Bible says, so we being many, agad na, are one body in Christ. Usa lang tayo, igsoon sa lawas ni Kristo, and everyone members one of another. Ibig sabihin, magtinabangay ka, we need to stay united. Whatever problem, we need to focus on the Lord, not on the problem. Whatever, kung unsay mga posibleng may tabuog pa, igsoon, ayaw ka malakad ang Ginoo na aman nato, o ayaw nang gituguti ang kaaway, nga gamiton ka, igsoon, nga maguba ang program, ayaw tuguti ang kaaway, nga maoy mo, musulsul sa tuwa, nga mahimo, nga dili mahimong panalangin, ang atong ginahimo para sa Dios. We need to stay united. We are the body of Christ. Ikaw ug ako, igsoon, we are the body, and the head is the Lord Jesus Christ. We are in the church. Always remember of that. The head of this church is the Lord Jesus Christ. Dili ang pastor. That we are members of this church. All the members has a many function. Maybe ugma, tigpakanta lang ka. Maybe ugma, tig-memoriverse lang ka. Maybe ugma, tighatag-hatag mga prize, or tigsundo lang ka. Everything you do, brother, so we need to be what? United. And I believe walay labaw na. Paski ikaw ang katuto, tigpakanta lang ka. Walay labaw niya. Walay maayo na tigsoon. Kahit kanana atong gihimo para sa kaymayaan sa Dios. Don't be jealous in everybody. Basi ningon ka, sila lagi story, ako wala lagi. No, dili. Kung asa ka kibutang sa Ginoo, faithful ka dapat diha. Ayaw ng tawa ang imong kauban. Ayaw ng tawa ang mga butang na nag-struggle sa mga una-una. Tanawa, verse 6. Tanawa na, verse 6. Chapter 12, verse 6. Having been gifts, in different according to the grace that is given to us. Na atay kanya-kanya nga mga talent, kanya-kanya nga mga gift ang Ginoo sa imo. Maybe dili ikaw ang nagtudlo, dili ikaw nagpakanta, pero basta gigamit ka sa pagsundo. We need to stay united, amen. As a church, dako kayo ni nga event, dako kayo ni nga buluhaton sa Ginoo. And you know what? Every members, maski wala man kayo simbahan, maski wala man kayo involved sa pagtudlo, wala kayo involved sa pagtawag na pagsundo, but I believe every members na naanak ka sa balay, you can pray for us in agree. Let's stay united in prayer. Di lang sa paghigo, pagpunta sa pag-ampo. We need your prayer. Kapag tayo igsoon kung walay pag-ampo, walay paglihok sa Dios. Kapag tayo igsoon kung walay pag-ampo, walay kadaugan diha sa Dios. And I believe every victory in life, that is because of prayer. Many times, the revival will come. Nindot kayo revival after souls get saved.
na-revive ang mga katawan sa Diyos. Not only because of the preacher, the preaching, but because of the man nag-aampo. Amen? And that's why we need to understand prayer is very important. That's why kung wala man tayo nahimo para sa Ginoo igsoon sa kanang time, but you can pray for the Lord. We can pray for protection, safety sa mga workers and all the laborers kada nga adlaw. And I believe igsoon nako kayo na kahimuan tanan. Ang pag-ampo igsoon is very important nga atong matabang sa kanang event. Number 3, kalima na mga points. Please open your Bible in the book of Psalms chapter 84 verse 11. Number 1, your labor is not in vain in the Lord. Number 2, igsoon kung makita andra. Number 2, we need to stay united as a church. In the book of Psalms chapter 84 verse 11. Please open your Bible in the book of Psalms chapter 84 verse 11. Is the thing igsoon na masabtan sa langit that reaching children na ay ako kayo nga matun-an, ako kayo tayo makita igsoon nga importansya sa atong kinabuhi. 84 verse number 11. If you do there atong basahon sa Bible tanan, we start. Begin. For the Lord God is a sun and shield, and the Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Now yung Bible igsoon, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Number 3, igsoon, God always bless our right doing. Amen. God always bless our right doing. Ang atong ihimuon ugma igsoon, I believe ang Ginoo magpanalangin. God never forget our works in Him. Wala nakalimtan sa Ginoo igsoon ang atong gihimo para niya. Kana igsoon kaayuhan na sa mga bata, kaayuhan na tungod kay gisugo na sa Dios, kaayuhan na sa tong tawag ng mga workers, kaayuhan sa tanan ni bukas kasimbahanan, and all the members of the church. Kana atong gihimo ugma, ang atong gi-invest, ang atong gihimo para sa mga bata igsoon. Kana igsoon panalangina na sa Dios, and I believe igsoon someday maabot ang panahon ang atong simbahan dili nakalimtan sa Ginoo, dili pasagdan sa Dios, kay ngano man tananta nag-concern kung unsay concern sa Dios. I like what Pastor Lee Robertson said. Ingon siya, God will bless any churches that reaches children. Ang Ginoo mo panalangin sa usa ka simbahan kung nagakabot sa mga bata. I like what Lee Robertson said, God will bless any churches. Kung gusto ka nga atong simbahan panalanginan, give more souls, amen. Kailangan na magbuhat o daghan pang buhaton, nga daghan pang kalag ng mga luwas. Kaya nga naman, I believe, mauna ang buhaton sa Ginoo, mauna na ay simbahan, mauna ay purpose na nakikitawag igsoon na panagtigong, magtuon sa Biblia. Kaya naman, tanan tayo igsoon, kalinga simbahan, kalinga members sa kalinga church, gamiton sa Ginoo, nga magkapot o daghan nga mga bata. May laway igsoon, kung kitang tanan as a church, nag-concern ta o lain nga mga bata, kung ta masabtan to as parents, mas concerned ta dapat sa atong mga bata. If this church love the little children, parents, love your children. Bring them to Christ. Wala ka balok unsa ang Ginoo maghimo maglihok ni ana, but I believe God always bless our right doing. God will bless any churches. God will bless Coastline Baptist Church because we reach children. Hindi lang every Saturday, but we have a big event nga mga bata daloon sa Ginoo sa simbahan o kana mga bata makaduog sa iyang pulong. And I believe kana igsoon nga mga bata makaangkon sa kaluwasan. Please open your Bible, go of Psalms 112. Siguro gamay. Psalms 112 verse 5. You know what? If you look at churches today, wala kayo sila church din ministry. If you look at churches today, ang bata sa simbahan, pasagdan na magdagandagan, na wala condemning them, wala na nag-compare sila ha. Pero pasalamat na ba? Naaka sa simbahan, na nag-concern ang mga bata, amen? Nga wala na pasagdi ang mga bata during simba, magdagandagan diya, mawala na buhaton, wala lang, nag-focus lang sa mga adult. But we thank the Lord, Coastline Baptist Church, kipawaluhan sa pagkitawag ng Ginoong Jesucristo, nag-concern sa mga bata, ay kabalo tayong son, ang mga bata, gipalangga sa Diyos. Psalms 112 verse 5, in the Bible, a good man showeth favor, and lendeth
He will guide His affairs with discretion. Ang maayo nga tao, nagapakita og pabor. Always remember, God always bless our right doing. Every time kahimo tagtama at tubangan sa Dios, always remember na agreed panalangin. Dili ko mo to igsoon nga ang atong gihimo para sa gihimo tagtama para sa Ginoo, unya walay panalangin. Yes, dili man tanang panalangin ingon ta kwarta. Ay pastor, ikapila naman ko si tulog para wala ko na dato, dili man nga na ang pamaagi sa Dios, amen. Dili man ang negosyo sa imong kagalingon ang pagdaog sa kalag. Negosyo man sa Ginoo. Dili man kwarta ang isuryahan diri. Kalag man sa mga bata, amen. Wala man nagtulo sa mga bata para makwartahan ta. But I believe someday in our life, kung naala ka sa langit, the blessing and the reward will be in you, amen. That's why always remember, God always bless our right doing. Stay in doing right. Padayon ta magpabilin, magbuhat og tama. I believe later in life, atong madawat kung unsa ang atong gitanong, atong maani kung unsa ang atong ginatanong. That's why God is always concerned for those children. Number 4, because of time. Please open your Bible in the book of John, chapter 4. John chapter 4, verse 35. A familiar verse, o pauli ang ikapat na puntos about reaching children. John chapter 4, and verse 35. Nalatay sa kapuntos. Just take hold, and then mahuman ka tataod. Okay, John chapter 4, verse 35. John chapter 4, verse 35. It is a good for us so tonight that we have to burden for those children. It is very important so tonight. Kaya naatay dako kayong mga vision sa kanyang mga bata. Always remember, children is the next generation. Ang gobyerno, ingon sila, kabataan, pag-asa ng bayan. Paunsa man nato mahimong pag-asa ang mga bayan ng mga bata karon pag tinamangga. Mahimo naman ako ma-worse man ako ng katong bayan. By so nakita, ang pulong sa Ginoo can change their life and makayunta ang bata mao na pag-asa sa gitawag na bayan. That's why verse number 4, tanawa niya, 4:35, the Bible says, say not ye therefore, there are yet 4 months, and then cometh to harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Like so, number 4 points, we must keep our eyes on the field. We must keep our eyes for lost people. We must keep our eyes on someone na wala pa nakaangkong sa Christ. Children as a souls also. Naa sila'y kalang, naa sila'y sala, and hell waiting on them. Ang impero na paabot sa ila, they need a Savior. Kailangan sila'y igsoon man luluwas. If Christ died on the cross for us, for the adults, and for the teenagers, but also Christ died for those little ones. Now, so on, God wants to save those little children, o ikaw ang gamiton sa Ginoo. Kung ba kayo son, palangga kini sa Ginoo mga bata. If you study the Bible, son, children is very precious in the sight of God. And you know what? Importante na masabtan, keep on looking on them, keep on desiring on them, keep on vision on them, na makaangkol sila sa salvation. Number 5, because of time. O mo niyang last. Please open the Bible in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19 down to 20. The last point na igsoon nga gabi. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 down to verse number 20. 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. Ato basahon sa tanan. Ipakita nimo ato basahon sa tanan. 19 to 20. And now we start. Begin. 1. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Verse 20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Now verse 20 is on, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. Now igsoon karon nga gabi for the last point sa atong himuon ug mao ni ang pinaka-importante, mao ni ang pinaka-nindot nga buhaton sa matag usa. Every members, we need to keep the glory diha lang gyud sa Ginoo. Yes, maybe na mga bata mo appreciate nimo. Yes, siguro na ay mga members na appreciate nimo. Yes, maybe na ay mga tao nga appreciate nimo, na ay mga ginikanan na appreciate nimo. But always remember, glory belongs to the Lord. Amen. Wala gyud tuwa diri. Amen. Ikaw na gamit sa Ginoo.
Ayaw i-take ang glory kay galuman. Dili gusto ang Ginoo nga kuhaon nimo ang himaya. Everything nga imong gihimo para sa Dios. In the book of 1 Corinthians chapter number 10 verse 31, whatever you do or drink, whatever you do all to the glory of God. Ugma nga adlaw, hangtod Wednesday, kung unsa may kadaugan, unsa may kahimuan, pila mga bata ang maluwas, dili atong glory ang maabot na, kung dili ang kahimayaan, atong ibalik diha sa Dios. Amen? Kung mga unsa mga lagi atong gihimo, ang tanang himaya ibalik sa Ginoo. Yes, posible nga ay kadaugan. Yes, posible ni mga bata ka naluwas. Pero kung di nimo ibalik ang himaya dira sa Dios, wala di ka pusdan. Dili na atong puso. Dili na imong kaalam. Dili na imong pagkamaayo. Tanan gikan sa Dios. Kung na whatever kung unsay mahitabo, whatever kung unsay kadaugan nga mahitabo sa pagtudlo sa mga bata, ang tanang dugog o himaya atong ibalik sa Dios. Kung baka everything what we do for the Lord is not for us. In the Bible, dili na imong lawas, verse 21, you know not what's body in the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Dili na imo ha. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. Kana imong lawas, ipagamit sa Ginoo. Kana imong kinabuhi, ipagamit sa Ginoo. Kanuman para ang Ginoo mahimaya, ang Ginoo mag-glorify sa imong gitawag nga kinabuhi. Like son, always remember, leaders and workers and all the members, it is not all about us. It is all about the Lord. Di na para to. It is not all about us. It is for the Lord nga nagluwas na to. It is all about the Lord nga nagtabang na to. Always remember, we do this for God and not for us. Ato nang gihimo, di na para mailan ta, para masikat ta, nga ang coastline na ayaw mga simbahan, ang coastline ng ari, binig, son, we need to understand, so that whatever we are doing, punta ang makita nila ang Ginoo nga atong ginasaligan. Whatever kung say victory, kung say kanaugan, whatever kung say mahimo sa Coastline Baptist Church, ang tanang dugog himaya, ang atong purpose, nga ang Ginoo na to, ang ilang mailhan. Dili ang atong karatula, dili ang Baptist Church, kung dili kinsa ang Dios nga naa sa Baptist Church. Kinsa ang Ginoo nga nagbag-o sa imong kinabuhi, kinsa ang Ginoo nga nagtabang sa imo nga buhaton nimo ang tanan para ang Ginoo mailhan sa tanan ng mga tao. It's all about the Lord and not us. Let's give it back all the glory to God. Ang tanang dugog himaya, ang tanang kanaugan, ang tanang victory soon atong ibalik dira sa Ginoo. I know sometimes teaching children is difficult and not easy. Yes, it may be difficult and not easy. But one thing I know, the Bible says, I can do all things through Christ who strengthens me. Maybe workers ka, wala ka malong si buhaton ni mo ugma. Maybe leaders ka, wala ka malong si buhaton ni mo ugma. But always remember, I can do all things through Christ who strengthens me. Unsa may kabag ni mo ugma, unsa may kalisod para ugma, ayaw ka nimo kahit Diyos na matabang nimo. Nabuhatan ang kusog nato. Kung dili na ito kusog, gibasihan dili kusog ni sa Ginoo. Dili ni kaalam ni mong naat, dili kaalam ni tanan sa Dios. Wala atuwa dili suot. Everything we do, unsa naman atubangan sa Ginoo. Kung isipon nimo ba, unsa naman ta atubangan sa Dios? Unsa naman ta atubangan sa Ginoo? Kung imong isipon, unsa naman ang imong mahimo para sa Dios? Unsa naman ta, unsa ta kagamay atubangan sa Ginoo? Pero kung imong panawag sa masig, unsa ka kagamay, pwede ka gamiton sa Dios. Maski wala kay talent, pwede ka gamiton sa Dios. Dili kailangan sa Ginoo ang mga talented nga tao. Dili kailangan sa Ginoo ang mga bright nga mga tao. Ang kailangan sa mga tao, katong willing lang mapagamit sa iya. You know what? Even the foolish things, gamiton sa Dios. Uwak, gigamit sa Dios. Kung sa'y puno sa uwak. Kung puno sa uwak, di ba? Di pa kaon si Elijah. Most of the time, Moses. Di ba yung followers na si Moses? Nga, mga ito, para naman istorya ni Moses. Paggamit sa Diyos. O so, may mababag sa mga, hindi mapagamit sa Ginoo, amen? Talagang hindi gamiton sa Diyos, pero problema, hindi ka mapagamit, amen? Pero kung mapagamit ng kaison, I believe this, God will use you. God will use us because ang strength, ang kusog, naalang na sa Ginoo, o wala na nimo. Ang kanang kusog igsoon, nagikan sa Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. D.L. Moody said, ingon siya sa iyang tinawag na ministry before he died. He took this to the church. Ano siya?
if I had done my ministry over again. Niya sa kung tagaan pa kong chance sa Ginoo nga ibalik ang akong ministry, ang akong gitawag na buluhaton, kung tagaan pa kong taas sa kinabuhi sa Dios, nga I will done my ministry again, ingon sa over again, I will spend more time reaching children. Kung naaabang nito siya dapat kabuhaton para sa iyang gitawag na ministry, kung tagaan mo taas sa kinabuhi sa Ginoo, if we have done my ministry over again, kung balik-balikon o balik sa nila kung ministry sa kuha gitawag ng ginabuhi ala si D.L. Moody, he said, I will spend more time reaching children. Yung anak ay importante yung suon ang pagtulo sa mga bata. As I said ganina, a lot of churches today wala naging pag-alim sa bata. They think that they are 1, 2 years old, na asimbahan, pero sabi nila wala sila yung mga pulos, wala sila yung concern. But if you truly don't know the Lord Jesus Christ, for English Bible, dili na pagditan, ngadadpon nila ang bata sa iya. Ibig sabihin, God, the Lord Jesus Christ really loved those little children. I thank the Lord sa diya ka na-save ko, naminyo, nagkaroon og mga bata. I thank the Lord abot sa simbahan nga nag-care og bata. Parents, sabi na, dili nato tanan makaya na atong mahimo para sa mga bata. As a parents, we are so very failure ba? Kanang naatay ako kayo pagkukulang, naatay ako kayo nga kanang gitawag nga mga lapses sa atong mga bata. But I thank the Lord, ibutang mismo sa kasimbahan nga grabe concern sa bata. Kaya ba ko sabi nga ali, ano ba, wala ka mag-asa ni bata, wala yun eh. But naisa ko man. Akong ginaisip, kung kaning nga simbahan na concern sa akong anak, kung sa day ko. Pero wala concern sa akong anak. If the church will concern those children sa atong mga anak, parents, we need to do our best. We need to do our part. Nga alalayan ang simbahan. Dan unang atong anak ang simbahan for the sake sa ilang kinabuhi. By the way, suon, kanina church, walay laing tudlo rin para sa atong kayuhan kanan. Young people, someday, if you leave this church, maminyo ka, isipan yudaan, bago ka mulakaw. Maminyo ka, magkaroon kang anak. Unsa may imong matabang sa imong anak kung wala ka sa simbahan. Young people, just try to understand. Kung naanak-aning nga church, ayaw na libuana. Ayaw na palayo, hindi ka makaling nga simbahan, nagka-concern sa mga butang nga dapat natong i-concern. Naay mga butang nga wala tayo concern, pero ang Ginoo igsoon, pinahagi nga simbahan, gina-remind ta, ginatudluan ta, ginatabangan ta igsoon, nga ang atong kinabuhi sa diha nga natuwas ta, sa diha nga nakaangkot ta sa kaluwasan, wala na gilain, pwede mo gamit sa imong kinabuhi, kundi ang Diyos na lang yun. Amen? Dili na kita. Dili na imong pagbuot, kung dili pagbuot na sa Ginoo. Like so on, for the conclusions tonight, for reaching children for the Lord. What shall we do now? Since we heard the message. Kung sa atong pinilhin mo ba? Kung sa pinili ito maambag para umba. Let's keep on reaching children for the Lord and get involved whatever God wants us to get in. I believe we can do more if we work together for reaching those children for the Lord. I believe we can do more. Amen? We can do more. Sa una, one day lang atong DBS. Pero kasi one day lang, enjoy the children. We have 80 participants. Nalingaw sila, they receive the certificate, nasa mga ID, na mga giveaways. Naguli sila, nalipay sila. But Horizon, first time nga 3 days ang atong DBS. First time nga natin itawag na 3 days nga magtudlo para nila. But we're praying for that. That God will bless. God will do something great in that day. It's not all about us. It is all about the Lord. Let us pray. Father in heaven, Lord, once again, thank you for your goodness, Lord. Thank you for allowing us to be part of this church. Salamat, Lord, kinaabot sa simbahan na nagka-concern og mga bata. Lord, ang mga bata namo, dili na mo nahawak, Lord. Dili na mo pili makontrol ang mga bata. Pili makuha og influence sa barkada, pili makuha og influence sa other people. But Lord, as a parents of this church, Lord, help us. Give us wisdom, Lord.
Give us understanding to love little children. They have souls. Hell is waiting for them. But Lord, kinsa may magamit nimo, pamilya gyud kami nga nakaangko na nimo, Lord, wala gyud lain magamit, Lord, ikaw gyud, Lord, kami gyud ang gamiton, wala na gyud lain. So Lord, tonight, as we continue the invitations tonight, Lord, touch the heart of your people. Touch the heart of every members, every parents, every members sa kanilang church, Lord. Now we are ready to be focused on children ministry. Lord, thank you for the workers and all the leaders for tomorrow event, Lord. Be with them. O God, na kahit sila ay mupulong, ang ilang ihimo para sa mo is dili kawang na ay kadaugan sa ilang kinabuhi. Lord, we put everything into your hands tonight. We love you in Christ's name. I exalt